salamat po sa lahat ng mga dumalo o naging witness po sa okasyon na ito na pinaka-importanting okasyon para sa kay Jello at sa anak ko na si Shelly na kumukha ba kita? Hindi naman eh. Parang na-blanco ako. Hindi. Unang-una, masaya na malungkot. Nandun yun eh. Doon tayo sa malungkot. Malungkot kasi, siyempre, bunsong anak, matagal namin na naging kasama sa bahay. Ngayon, aalis na siya sa amin. Pero wag isang linggo, baka isang linggo, babalik ka rin sa bahay. Katulad ng ate mo. Isang linggo lang nawala bumalik ulit sa bahay Kaya sabi ko, ganun talaga Nagsising ako, ba't dalawa lang anak natin Dapat dinamihan natin para may natira pa Pero sobrang saya. Yung lungkot, ano lang yun, maliit lang yun, compare mo sa saya. Kasi kahit matagal akong nag-OFW, mama lang nila yung nag-aalaga sa kanila, nag-aasikaso. Naralaman ko rin kung ano yung nangyayari sa kanila, lalo na sa love life nila. Pero hindi masyado akong naano doon kasi wala nga ako Nung time na nandito na ako, na nag-for good na, siyempre, nagkaroon din siya ng past relationship. Ngayon nga, nasasaktan sila. Nasasaktan siya ng mga dati. Pag nasasaktan kasi si Shelly, mas lalo nasasaktan yung nanay. Pag nakita ko umiyak si Shelly, magamagayin din yung mata ng nanay. Kaya sabi ko, tapos lagi niya sinasabi sa akin, bakit kaya ganon? Na maganda naman yung anak natin. Gaya nga ng sabi ng ate niya, matalino naman, mabait naman. Pero bakit, sabi nga nung bishop namin, pastor sabi niya, magandang babae pero lukuhin. Sabi ganon. Sabi ko, hayaan mo lang. Kasi darating din ang time na makakatagpo rin yan. Sabi ko sa kanya, sinasabi ko sa'yo lagi, hayaan mo lang. Iiyak lang niya yan pagka darating din yan. Yung pala, kasi yung mga previous, hindi kasi mga pangalan nila medyo common Ang darating pala, yung pangalan na biblical, di ba? Dinir, Angelo, di ba? Di ba? Yung pala yon. Kaya, kaya pala ganon. Kaya sabi ko, napakaswerte din. Napaka-bless. Napaka-bless na, na nakilala na si Jello. Sabi ko, mahaba naman, moment ko to, natatay ako Di ba? Sabi ko, maswerte, blessed pa rin na nakatagpo rin si Shelly ng na tamang lalaki para sa kanya. Kasi nung na-meet ko nga rin si Jello nang pumunta sa bahay, noong una nga parang lang yun sa pilitan lang na nakarating sa bahay kasi gusto niya pumunta, ito naman ang ayaw. Kasi ayaw pa niya papuntahin kasi nga nga siya noon parang gano'n, nasa healing period pa. Kaya sabi ko, yung nakilala ko agad. Parang nung nagkatagalan na si Jello nasa bahay, parang nagiging tropa ko na. Kaya tropa-tropa, para lang kami Sabi ko Kaya sabi ko, nung nalaman nga namin na nag-propose na si Jello, siyempre sobrang saya. Hindi lang namin masyadong pinapakita sa inyo, lalo na ako. Kasi hindi naman ako ganun ka-showy talaga Pero sa loob, masaya ako na ganun nga ang nangyayari. Alam mo, lalo nanay, may kasama pang iyak yan. Kaya sabi ko, thank you Lord na magiging masaya na rin ang anak ko. Na may kasama na siya sa habang buhay. Kahit hindi na namin siya makakasama lagi-lagi. Pero at least alam ko na nasa tamang tao na siya. Yan lang yun. Kaya Jello, alagaan mo yung anak ko. Sana hindi ka magbabago kung ano yung pinapakita mo sa amin, paglagi sa amin. Sana hindi ka magbabago. Mahalin mo si Shelly, gaya ng pagmamahal. Hindi kurot, hindi nakatikim sa akin yan. At kahit tanungin mo pa yan. Ganun siya. Kasi hindi siya parang ito talaga yung pinaka-papas girl Ito si Shelly. Alam ng atin niya yan. Kaya alam ko naman na alagaan mo yan kasi alam ko naman mahal na mahal mo siya. Kaya Jello, welcome to the family. Ikaw naman.
Wala na akong sabihin, sinabi mo na lahat. Nung sinabi niyang may nanliligaw daw sa kanya, parang sabi ko, saan nagtatrabaho? Sabi niya, kasama niya daw sa puro. Sabi niya, sa Lasal Gumrado. Baka mayaman yun, sabi ko. Kasi kami yung magulang na ayaw namin ng mayaman na boyfriend. Kasi baka apihin lang siya. Sabi niya, hindi scholar yun, kaya siya nakatapos ng sa Lasal. Sabi ko, mas maganda kasi ibig sabihin, masikap kang tao. Tapos, kasi hindi yung mayaman na agad. Mas maganda yung pinaghihirapan yung tapos nung naging sila na nga, parang natatakot mo naman ako. Kasi, ewan ko ba maganda naman siya, tapos niluloko lang siya ng mga walang hiyang ano. Gusto ko na talagang ipapugbog yung huli. Baka walang hiya kasi. Kasi yung totoo, pag naiyak talaga siya, yung iyak ko talagang siya kung mas kalahating oras ako isang oras. Kasi lahat ng ganun ako sa mga anak ko, siguro ganun yung mga nanay. Na kapag nasaktan yung anak ko, doble talaga yung spot sa'yo. Kaya Jello, parang awa mo naman siya saktan. Kotang-kota na yun sa mga manlulokong walang yan. Shout out kaya no, charot. Tawan-tawa yung mga taga-powerhouse dyan, oh. Ayun lang. Tapos yung konti lang to. Nung nag-asawa kami ng papa niya, 19 years old lang kami. Pero never kaming nag-away na nagsisigawan. Alam mo yan. Huwag niyong gawin yan. Kasi takot siya sa akin. Joke lang. Sisigaw pa lang siya, nilatawa. Hindi maganda yung ugaliin nyo na hindi magsisigawan. Basta kung mag-away man, usap lang, tapos kurutan. Tapos nung nag-asawa kami, sabi ng papa ko, kung ayaw kong darating yung time na nagsawa ka na sa anak ko, sabi sa'yo ng papa ko, huwag mong saktan, isoli mo, tatanggapin namin. Ano nang sasabihin ko sa'yo? Saktan, isoli mo, tatanggapin namin ang buong buo. Anak namin yan eh. Ganun ang sinasabi ko din kay Bench. Kaya kahit ang lalaki yung tao, ayun lang, welcome to the family. 6 na kami. There you have it once again. Let's give a big hand to the parents of the bride, Mr. Salvin and Mrs. Jelly de la Cruz. Fellow wishers, marami rin pong salamat.